darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus sapagkat is my kung ang mga bagay na iyon ay nasa inyo at dumarami, kayo'y hindi magiging walang mga saysay o walang mga bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na iyon ay bulag at nasa malapit lamang ang nakikita at malapit lamang ang nakikita at makalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Okay, thank you. Kaya pwede pa isa. Sige po, yung mga gustong recite. Ayun. Ano nga yun? Titus 2, 11 to 13. Bakit sapagkat nagpakita ng biyaya ang Diyos. Nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalusuyang panahon habang hinihintay ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 5:15-17. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Sunod. 2 Peter 5-9. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan ng kalaman ng pagpipigil ng pagtitiis ng pagiging makadiyos at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig sapagkat kung mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag
at nasa malapit lamang ang nakikita. Nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Okay. Alright, so thank you. So next week po ulit, no? Siguro wala pa naman po madadagdag. So patuloy lang po nating memorize. So patuloy nyo lang din po ulitin yung 66 books para hindi nyo po makalimutan. Pati po yung mga nauna ng verses nating minememorize, no? Again, gamitin nyo po iyon bilang paalala sa bawat isa, lalo-lalo na kapag may mga sitwasyon tayong hinaharap, mga temptation na hinaharap, mga sarili nating mga kahinaan, even, ayan, so pag may mga nangyayari po. Tandaan nyo po yun, lahat ng iyon. So, bago tayo magsimula sa word, excited po ako na aralin po yung John chapter 3 kasama kayo kasi napakaganda ng lahat naman maganda. Pero ayun, mas maunawaan po natin yung pagliligtas ng Panginoon. And so yun po yung dahilan ko lang din bakit kanina nag-reply po ako sa message kasi nakita ko po yung yung importance din talaga ng sa mga decision po na gagawin natin. So, bigyan ko lang po kayo ng ng advance na ano ba to? Hindi man to paalala siguro, but ngayon po kasi mga kapatid, nagsisimula na po ako sa pag-aayos po talaga ng hindi ako, sorry. I mean, by the grace of God sa pag-aaral ko lang din po doon ko po nakita yung kahalagahan ng pag-aayos ng iglesia. Now, ang church po, ang iglesia, alam naman po natin, atin pong pinatotohanan at pinagsasang-ayunan na ang iglesia po ay isa lamang. So, meron pong iisa, ano yan? There's only one Holy Catholic and Apostolic Church. Okay? So, tayo po na nandito sa Kapkaben, pati na po yung mga iba pa nating mga kapatid sa iba't ibang lugar, although magkakaiba po tayo ng pangalan. Dito po sa grupo natin dito, ay tayo po ay kabilang sa iisang iglesia. Kung tatandaan nyo po, meron pong dalawang klase. Hindi dalawang klase, but may dalawa pong theological words na ginagamit patungkol po sa iglesia. Ano yung una? The visible church. Tandaan nyo po yan. Visible, ibig sabihin nakikita. At ano po ang visible? Ano po example ng visible church? Ito, tayo. We are the visible church. Ibig sabihin, tayo yung nakikita na nasa iglesia. Pero take note, hindi po lahat ng nasa visible church ay ligtas. Okay? But ano po yung church na kung saan lahat ay ligtas? Yun po yung tinatawag natin na invisible church. Hindi natin nakikita yung iisa kasi meron lang po talagang iisang iglesia. May isa lamang katawan ng Panginoong Jesus. At lahat po ng nandoon sa invisible church, yun po ay lahat po ng iyon. Lahat po sila ay ligtas. Okay? Naintindihan niyo po? So, bakit ko po yung nasabi? Kasi nga po, sa pag-aaral ko lang din, and by the grace of God, sa paglilid niya po, sa lahat ng mga pinapaaral niya, lahat ng inaalaw niya na makita ko na mangyari, sa lahat ng pinapaintulutan niya na maaral ko at mabasa, dumating po ako sa punto ng church, tawag dito, pagsasaayos or church organization, tawag dyan, pagsasaayos po ng church, ng iglesia. So, ibig sabihin, hindi pala yun, ang iglesia po pala, hindi pala yun parang, okay, kung gusto mo, sige, sali ka sa amin, and then pag ayaw mo na, okay lang malis ka. So, meron po pala talagang formal na way ng pagsasabi na ikaw ay kabilang sa iglesia or kung gusto mo man maging mapabilang sa iglesia. Okay? So, ang ibig ko pong sabihin is this. Isinasaayos lang po din talaga natin
yung kung ano pang iglesia. Kasi we are part of one true church. So, kailangan maayos po tayo. Kailangan nagsasubmit po tayo sa kung paano itinatag yung iglesia. And kanino ba natin makita yung pagtatag ng iglesia? Kailan yun nangyari, di ba? Sa Acts. Doon natin nakita kung paano po namuhay ang unang mga kapatid natin na kabilang po sa iglesia. Okay? Nanawaan niyo po yun? And so, bakit ko po ito sinasabi? Ibig sabihin po, gaya po ng ganito. Sige, para mas mabilis po. Gamitin ko po si Tita Susan na lang as example. Si Tita Susan, siya po ay kabilang, ibig sabihin siya po ay under sabihin natin sa organization ng kanyang boss, di ba? And ibig ko pong sabihin, kailangan po mag-submit ni Tita Susan kung ano man po yung sasabihin ng boss niya, ano dapat gawin, sinusunod niya po yun. Okay? Even sa school, sino dito mga taga BPSU, di ba sinusunod niyo yung schedule ng BPSU, sinusunod niyo kung merong activities ang si BPSU, meron pa nga dito, kahit na hindi na kaya, pumupunta talaga. Bakit? Kasi sinabi ng school na kailangan pumunta. Kahit nilalagnat ka na, kahit may sakit ka na, kailangan ko pumunta kasi merong exam. You see how, kita niyo po, gaano tayo ka-submissive sa mga organization sa labas. Okay? At dapat maunawaan po ng bawat isa na meron din pong organization ng church ng Panginoon. You see? So meron pong set of rules, merong set of mga bagay na obligation na dapat natin gawin. Gaya ng mga estudyante sa BPSU, you are obliged to study, to submit all your activities, your assignments, and pass the exams. And even sa work, kailangan mo gawin yung trabaho mo, hindi pwedeng hindi mo yan tinatapos. Diba, Sai? Diba, sa mga nagtatrabaho? You see, that's the importance of organization. Bakit? Para po maisaayos ang lahat. Because naunawaan po nila na sila po ay under one authority. At under sila sa authority nung may-ari ng organization. Sa president ng, ano ba tawag sa BPSU? Sa president pa tawag ninyo sa pinakamataas. Sa amin kasi chancellor. So iba't iba tayo ng tawag, di ba? Sa trabaho naman, CEO, president, manager, supervisor. So you see, yung mga bagay dito sa mundo na organize din, inalaw yan ng God para makita din natin yung mga bagay na isinasaayos niya din. And so, yun po ang mangyayari sa iglesia dito sa His Community Church. Tayo po ay makikiayon sa kung paano po naitatag ang iglesia. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po ito gawa-gawa. But ito po ay matagal nang isinasagawa po ng mga nauna ng church na nanggaling doon sa simula doon sa itinatag na church sa araw ng Pentecostes, and then nagpatuloy yon. Merong mga nangyari, merong mga pinagdaanan, but yun po, yung mga gagawin natin is under po doon. Okay? And so, yun po ang mangyayari sa atin. Siguro, probably, merong iba ayaw. Probably yung iba matutuwa. Probably yung iba medyo mahirapan. Pero it is what it is, no? Yun po yung kailangan nating gawin. Sumusunod lamang po tayo sa salita ng Panginoon. Okay? And so, it's a great challenge also po sa akin kasi mabigat po talaga yung dinadala. Mabigat po yung dala-dala. Mabigat. Pero ang Panginoon naman po ang nagdadala nito. Kaya lang, yun nga, bilang lingkod, I have to bear also. So maraming naglalaro sa loob ko, sa isipan ko, sa puso ko. Maraming nandiyan yung personal na mga kahinaan, personal na mga, alam niyo yan, mga ideolohiya. Meron din kasi ako mga principle sa sarili ko. Pero yun nga,
kailangan natin i-lay down, i-give up yung mga bagay na yun. Dahil iisa lamang ang nasusunod. At isa lang dapat ang dapat masunod. So, sana, no? Sana buo pa rin tayo pagkatapos ng linggo. Okay. So, okay. Alright. So, bago po tayo magsimula, meron akong short video na gusto i-share sa inyo. And another reminder sa atin. Okay? So, si favorite ko to. Ito naman si favorite. That's not going to help you with sin. What do you need? You need to study the Word of God. You need to, for strength, you need to be in the fellowship of a very strong local church under elders that care about your soul and under elders that are preaching the exposition of God's Word. That's what you need. Okay. So, I think narinig na natin to similar na words, no? And then nakita ko lang din siya and gusto ko siyang i-share sa inyo. Kasi sana mapaalalahanan po ang bawat isa. Sabi nga niya kanina, imagine tayo, 16 hours tayo araw-araw exposed sa world. Bakit 16 hours? Kasi nga, ina-assume po ni Paul Washer na 8 hours kayo natutulog. No? Pero yun nga, sadly, 4 hours lang natutulog kasi nagpupuyat. No? Kasi we have the mobile phones. Okay? Huwag na po tayong magmaang-maangan. That's the reason bakit tayo nagpupuyat. Mobile phones. Wala nang iba. No? Meron mga iba, yung mga mabubuting estudyante, nag-aaral, o yung iba naman, mga nagtatrabaho ng talaga, masinsinan. Pero, again, sabi niya, imagine that, exposed na exposed tayo sa world. So, ang kailangan po talaga natin is expose ang sarili natin sa salita ng Panginoon. And doon, makikita niyo po, meron siyang ibang binanggit. Hindi lang salita. No? But ano pa, kasama po doon yung pakikasama natin sa, 'di ba, sa iglesia. Nabanggit doon yung pastor, nabanggit doon yung elder, nabanggit doon yung church, no? Pero siguraduhin natin na yung church na yon is pinapanghawakan yung salita ng Panginoon. Yung totoong, 'di ba, sabi ni Paul Washer, totoong nag-e-expose, kumbaga expository preaching ng salita niya. And mga kapatid, I will say to you, by the grace of God, His community church is upholding the true teachings and the doctrines of God. So, wala po kayong dapat ikabahala. I can say that 100% sure and with thanksgiving to the Lord kasi ipinahayag niya sa atin yung katotohanan ng kanyang salita. Okay? So, church, spend time sa Word, spend time with the brothers and the sisters, not in the world. Okay? Not in the world, but to the Word. Okay? So, kailangan po natin talaga gumawa ng tamang mga desisyon. Sige lang, medyo excited lang siguro ako to present to you yung mga changes. Pero yun po, sana ngayon nakikita nyo yung mga gagawin natin. We are serious. Seryoso po tayo sa ginagawa natin because we are serving God. Okay? Tayo po, lahat po tayo sa ngayon, sa panahon, sa mga oras na to, as we speak, sa ating pong pag-uusap,
We are in, ano yun, alam niyo po yun, tayo po ay nasa harapan ng Panginoon kasi we are talking about Him. Ito pong ginagawa natin is not our activity, but it is the Lord's. Intindihan niyo po yun? Okay? So, so sa ating pong pagpapatuloy, again, with reverence, deep respect, respeto at pagkatakot sa Panginoon, let us come before Him. Let us pray. Our Father in heaven, the maker of all things, the only one true God, the holy and righteous God. We honor you and we bless your name, O God. At maraming salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Kung paano po pinakita ang kadakilaan ng iyong pag-ibig at kadakilaan ng iyong habag at awa. Salamat, Panginoon, at kami ay patuloy na lumalapit sa iyo at sa aming pag-aaral ng salita, patuloy po kaming humihingi ng karunungan at kaunawaan na nagmumula lamang sa iyo. At ako po'y patuloy na nananalangin ng iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa, pagpapalago, pagtutuwid at pagtatama na naayon po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay kasama namin sa pamagitan ng Espiritu Santo na siyang nagbabind sa bawat isa sa amin. At lahat ng ito ay para po sa kaluwalhatian mo. Taming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so babasahin po natin yung verse 1 hanggang verse 6. So, basahin ko po yung verses 1 hanggang 6. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay pinanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay pinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Pagpalain po ang Panginoon sa kanyang salita. So kahapon po, sinabi ko po sa inyo na sa inyo pong pag-aaral ng John chapter 3 verses 1 hanggang 21, lagi niyo pong ilagay sa isip ninyo yung binasa po natin sa John chapter 2 verse 23 hanggang 25. Bakit? Ano ba yon? So babasahin ko po iyon para sa inyo. At sabi po dyan sa salita ng Panginoon, nang siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Pasko, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. Subalit, hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. At hindi niya kailangan ng sinuman upang magpatotoo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo. So ganun po yung parang flow, no? At ako mas gusto ko siya sa English. Mas ma-emphasize kasi basahin ko po para sa inyo sa English. Now when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name when they saw the signs that he was doing. But Jesus, on his part, did not entrust himself to them,
because he knew all people and needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus. Now, sana po naririnig niyo po yung pag-emphasize ko sa salitang man. At yun po ay makakatulong sa inyo sa pag-intindi po ng chapter 3 verses 1 to 21. Kaya po yun ang sinasabi ko po sa inyo. Okay? So, let us start. Let us study the Word of God. Now, ano po yung mga observations natin dito? So, ito po yung time na kung saan may celebration po. At yun po ay ang, ano po yung celebration? Kapistahan ng Paskwa. Okay? The Passover. So, at alam po natin, kapag isinicelebrate yung araw ng Paskwa or kapistahan ng Paskwa, marami pong mga Hudyo, okay, from all over the world, yung mundo, dati, okay, sila po ay pumupunta sa Jerusalem para makisali po sa celebration na ito. And then, binigyan na po tayo ni John the Apostle ng mga nangyari. Ano ba yung nangyari? So, yung una po nating nabasa, yung paglilinis po sa templo. Okay? And then, pangalawa po is that, medyo brief lang, pero makita natin doon na hindi lang po yun ang ginawa ng Panginoong Hesus, yung paglilinis sa templo, but siya rin po ay gumawa ng mga tanda. Diba? And during that time, sa time po na to, sa panahon po na ito, marami po ang naniwala sa Kanya. Pero, meron pong negative na parang pinapakita dito na yung mga naniwala na yon ay hindi tunay na naniniwala sa Panginoong Hesus. At bakit po tinawag na naniwala sila? Bakit po tinawag na naniwala sila? Naniwala lamang sila in terms of sa mga ginagawang tanda ng Panginoong Hesus. So ibig sabihin, superficial na pananampalataya. Ibig sabihin, ito po yung klase ng pananampalataya na very common to man. Okay? Ito po yung klase ng pananampalataya na galing, normal, common sa natural na tao. Okay? Everyone, survey po kayo dito sa Kabkaben. Once may makita silang magandang ginagawa, they will easily believe. Maniniwala at maniniwala sila. Kaya lang, yan po yung paniniwala at pananampalataya na hindi nakakaligtas. Okay? Kaya po in-emphasize dito ni John the Apostle na hindi po naniwala si Jesus sa kanila. Kasi alam niya po kung ano ang nasa laman ng tao. Okay? Ibig sabihin, alam niya po kung isang tao ay buhay o ang isang tao ay patay. Now, bakit po yun ang sinabi ko? Kasi John chapter 3 ay magbibigay sa atin ng ideya kung ano ba ang ibig sabihin ng isang taong buhay at ano po ang ibig sabihin ng isang taong patay. Naintindihan niyo po yun? Now, meron pong isang tao, meron pong isang lalaking kabilang sa mga Fariseo. Okay? And I think maraming beses na natin na explain kung ano ba ang Fariseo. And even in verse 1, binigyan siya ng kahulugan, isang pinuno ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, again, Fariseo po ay kabilang sa Sanhedrin. Ano nga po yung Sanhedrin? Jewish Council, Jewish Supreme Court. Okay, ito sila yung mga namamahala. And mind you, yung Supreme Court na po ito, ang kanila pong law or kautusan na sinusunod is the very law of God. Tindihan niyo po, hindi katulad ng law na meron tayo sa Pilipinas, those are man-made. But dito po sa Sanhedrin, the very law na pinagbabasehan nila is the very law na ibinigay ng Panginoon kay Moises. You see? Tindihan niyo po? This is not an ordinary law.
Okay? Kaya, kanina, nag-Bible reading na po ako by the grace of God, natapos ko na po kahapon yung Old Testament. Nagsisimula na po ako sa New Testament. Nasa Matthew ako kanina, and binasa ko yung chapters 1 hanggang 10. And by the grace of God, na-amaze ako sa, ang galing talaga. Maganda po din talaga yung reading kasi nakikita niyo yung kabuuan talaga. Nakikita niyo yung kabuuan ng pagsusulat. Bakit ganun yung pagkasulat niya? Marami po akong bagay na hindi naunawaan dati kay Matthew, na kanina lang, by the grace of God, habang nagre-reading and listening ako, mas naunawaan ko po yun. Now, bakit ko po ito sinasabi? Kasi po, kung matatandaan niyo po, kung makikita niyo po sa Matthew, ang purpose po ni Matthew sa pagsusulat niya ng gospel account niya is patunayan sa mga Pariseo, sa mga Hebreo, sa mga Hudyo na si Jesus ay ang Misaya. Okay? Na si Jesus po ay ang Misaya. Ngayon, dito, meron tayong isang representative mula sa grupo na yon. Siya ay si Nicodemo. And bigyan ko lang po kayo ng information. By the grace of God, si Nicodemo po ay maliligtas. Si Nicodemo po ay niligtas ng Panginoon. Si Nicodemo po ay naging born again. Again, ito pong topic natin dito sa John chapter 3. Ito po ay patungkol sa pagiging born again. Okay? Now, verse 2. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Now, tatanungin ko po kayo, sa pag-aaral niyo po, ito bang sinabi ni Nicodemo dito sa verse 2 is paghahayag po ng kaunawaan niya na si Jesus ay mula sa Diyos o hindi? Ito bang sinasabi ni Nicodemo ay paghahayag na siya ay tunay na naniniwala na si Jesus ay mula sa Diyos o hindi? Hindi. Okay, bakit po hindi? Bali na-impress lang siya sa ginawa ni mga tanda ni Jesus Christ. Sure na po kayo dyan? Okay, tatanungin ko po ang madla. Sino po dito mag-a-agree sa sinabi po nila Mami, nila Daddy, nila Siren? At sino po dito yung may iba namang masasabi? Sino po yung mag-a-agree? Mic test. Sino yung mag-a-agree? Sa akin po kasi iba po ang version dito, naniniwala po siya dito kasi sabi po dito, isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga ibalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So, parang sa pagkakabasa mo po, Tita Susan, is naniniwala siya na, kumbaga yung paghahayag niya is, naunawaan niya na si Jesus ay mula talaga sa Panginoon, sa Diyos. Ganun po ba? Okay. Thank you po, Tita Susan. Sige lang. Okay lang. Huwag po kayong matakot na mag-open, okay? Kaya po, nag-aaral po tayo para mas malinaw, maging malinaw sa lahat, sa bawat isa. Okay. Sino po mag-a-agree kay Tita Susan? Or baka may iba na naman kayo. Sige po. Bibigyan ko po kayo ng chance na magsalita para makita ko din sino po dito yung mga nagbasa or nag-aral. So kapag wala pong sinabi, automatic po yun, hindi nag-aral, ha? Joke lang. Pero malaki yung chance. Anyway. Sige po. Anyone po? Sige, ganito na lang, no?
Sino mag-agree dito kala Mami? Sino mag-agree kay Tita Susan? Ganun na lang. Kasi wala naman na atang ibang no? Patutunguhan. Yun lang dalawa na yung maaari. Sige po. Kayo dyan, Jamie, saan kayo? Anong nyo? Or Sa tingin ko sa una, kumbaga, parang hindi niya pa truly na naiintindihan. Kumbaga. so parang nakaside ka kala Mami, mag-agree ka. Okay, si Ara Joyce. Yung sa akin naman, parang huling phrase ni Nicodemo, parang nagpapakita po kasi na, I mean, hindi, kumbaga, hindi siya naniniwala. Or side ako dun kay Tita Renz. And sa huling phrase po, parang nagpapakita na kumbaga na alam nila na kapag kumilos yung Panginoon, kasi di ba po sabi niyo po parang para member siya ng mga Pariseo, kumbaga may alam talaga siya sa law or paano kumilos sa Panginoon. Kaya parang naano din ako na parang naniniwala siya kumbaga na dahil yon sa sign na pinakita. Ganun. Alright, kayo Gab. Niana. Ano po? Ano? kahit sabihin nyo lang sa kayo sa side, kahit wala nang explanation, okay lang. Parang lang makita ko kung ano saan po ba yung tanong? Kung si Nicodemo ba ay naniniwala na si Jesus ay nagmula talaga sa Diyos or nasabi niya lang iyon pero hindi niya naunawaan. Parang ganon. Sige, sagot kayong dalawa. Then last si Tita Che. Ano po, tinatanong niya pa po kasi dito eh. Pero parang nag-nesos yung gospel sa kanya. So, ibig sabihin, A or B? A or B na lang. A, hindi niya naunawaan. Sinabi niya pero hindi niya naunawaan. B, naunawaan niya. Hindi. Okay, ikaw Yana. Hindi pa. Di rin. Si Tita Che kaya? A. Okay. Bali, hindi rin niya po naunawaan. Sige po. Thank you po, Tita Che. Okay. So, bakit ko po yung tinanong? Para makita po ninyo na sa pag-aaral natin ng salita, meron po talaga mga ganong tanong. May mga ganong situation na kung saan hindi natin siya parang agad maunawaan or medyo maano po yung pagkaunawa natin. Kaya ginagawa ko po ito para maturuan po kayo. So, sige, sasagutin natin siya sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Now, actually, ang sagot po doon is oo at hindi. Okay? Pero actually, kung ano talaga yung sagot, hindi niya talaga naunawaan. Okay? Kaya lang, sinasabi ko rin na naunawaan niya in a way, in a sense na sinabi ni Ara kanina, na bilang isang Hudyo at even isang Pariseo, naunawaan nila na isang tao ay magmumula sa Diyos sa pamagitan ng tanda. Yun po ang, di ba, even sa Acts, ayan, palagi ko yung sinasabi. So somehow tama po. Okay, tama po yun. Na naunawaan niya na si Jesus ay mula sa Diyos
dahil nga sa mga tanda. Okay? Dahil walang iba makakagawa nun. Tama naman yung sinabi niya eh. Walang iba makakagawa nun malibang kasama niya ang Diyos. Pero, dito natin makikita yung tunay na issue. Ano ba yung issue? Na hindi po lahat ng nakakaunawa ng ang isang tao ay mula sa Diyos, or even si Jesus. Okay? Even si Jesus ay mula sa Diyos, ay hindi po ibig sabihin na naunawaan nila ng tunay. Ibig sabihin po, maraming taong nakakita ng kabutihan, kaluwalhatian, ginawa, at marami pong nakakaalam kung ano po ang ginawa ng Panginoon Jesus. Diba? Tanungin niyo po, punta kayo sa pier, tanungin niyo, alam niyo ba anong ginawa ni Jesus Christ? Sasabihin nila, siya'y namatay at siya'y nabuhay muli. They know. Alam po nila. Pero hindi nila nauunawaan. At ganun din po ang nangyari dito kay Nicodemo. Naunawaan niya, alam niya, na walang makakagawa nun maliban ng isang tao ay mula sa Diyos. Pero hindi niya naunawaan anong ibig sabihin na si Jesus ay nagmumula sa Diyos. Naintindihan niyo po yon? Kaya nga po sinabi ni John the Apostle sa chapter 2. Kaya nga po sabi ko, lagi niyong tandaan yung chapter 2 verses 23 to 25. Marami ang naniwala pero hindi naniwala ang Panginoong Hesus sa kanila. Bakit po? Kasi alam po ng Panginoong Hesus kung sino ang buhay at sino ang mga patay. Sino ang totoo at sino ang hindi mga totoo. Now, ang tanong, bakit alam yun ng Panginoong Hesus? Okay, dito na tayo mag-go down sa discussion. Okay, dito po sa puntong ito, si Nicodemo po ay patay. Okay? Sa puntong ito, si Nicodemo po ay patay. Hindi pa po siya born again, hindi pa po siya nabuhay muli. Bakit? Kasi kung binasa niyo po ito, hindi niya po nauunawaan kung ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya nga, di ba, ano pong sabi sa John 3, John 3:3? Yun na pala yung sunod na verse. Okay, ito na pala yung dagdag sa memory verse natin. Okay, John 3:3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipinanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Now, bakit po ganito ang tugon ng Panginoong Hesus? Imagine, verse 1 and 2, may isang lalaki na Pariseo na nagsasabi, Rabbi. Diba? Nalalaman namin, we know, we understand, na ikaw ay isang guro mula sa Diyos. You see the words? Dahil walang makagawa ng matanda nito, malibang kasama niya ang Diyos. And then suddenly, may isang tao na nagsasabi, ikaw ay mula sa Diyos. You see? Naniniwala ako, nalalaman namin na ikaw ay mula sa Diyos. And then suddenly, tingnan niyo po ang tugon ng Panginoong Hesus. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao pinanganak na muli, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. Ano pinapakita dito ng Panginoong Hesus? Yes, you know superficially, but hindi mo talaga tunay na nakikita ang kaharian ng Diyos. Bakit? Bakit? Kasi hindi ka pa ipinanganak na muli. You were not yet been born again. Naintindihan niyo po yun? Kaya ganun po agad ang tugon ng Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi nga in chapter 2 verses 23 to 25, nalalaman niya kung ano ang nasa tao. So yung paghahayag po ni Nicodemo in verse 2, nalalaman niya na yung meron siya is hindi paniniwala na tunay o pananampalataya na tunay, bagkus intellectual lamang na pagkakaalam. Kasi nga, again, binanggit kanina, na alam ng mga Hudyo ng isang tao mula sa Diyos kung ito ay magpapakita ng tanda na nagmumula sa Diyos. Naintindihan niyo po yun? Okay? Those are superficial. Yun ay, ano ba yung superficial? Nasa ano lamang, kumbaga, mukha lamang ba? I mean, pasad lang. Pero hindi talaga tunay.
Tindahan niyo po, kaya ganun po agad yung sagot, ang tugon ng Panginoong Jesus. And nagpatuloy siya sa verse 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, ito, tugon ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So you see, verse 4 ay magpapatunay sa atin na si Nicodemo ay patay, na hindi niya nakikita ang kaharian ng Diyos. In other words, hindi niya naunawaan yung mga spiritual na bagay. Now, bakit ko po sinabi itong hindi niya naunawaan yung mga spiritual na bagay? Kasi in verse... Anong verse yun? Teka lang po. In verse 6, mamaya makikita nyo dan, verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. And bakit ko po ito sinabi? Kasi I remember, it was Paul na nagsabi, I think sa mga taga-Korinto, mga tatay-nanay, I think na Bible study niya na to, ano sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ang lahat ng ito, ang ebanghelyo ng Diyos ay kamangmangan lamang. 'Di ba? Sa mga tao. And I think sa pagkasulat doon, ang ginamit doon yung flesh. Yung flesh, ang flesh po ang laman na hindi kailanman tatanggap ng mga bagay na spiritual. You see? Ano bang ibig sabihin ng pagtanggap ng mga bagay na spiritual? Ibig sabihin ang pagkakita sa kaharian ng Diyos. Naintindihan niyo po 'yon? Kaya dito sa verse 4, pagpapatunay lamang po na si Nicodemo ay patay pa. Bakit pa ang sinabi ko? Kasi nga, God, in His mercy, binuhay niya po muli si Nicodemo. Kaya nung namatay po ang Panginoong Hesus, sino po ang kumuha? At sinong naglibing sa Panginoong Hesus? Hindi po ang mga apostol. But sino? Si Nicodemo, kasama pa po yung isa din na mayaman. Okay? You see? Yan po ang pagpapakita na si Nicodemo po ay binuhay muli ng Diyos. He believed, Nicodemo believed in the Lord Jesus Christ. Napatuloy tayo in verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao pinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Now, verse 5 is parallel to verse 3. Nakita niyo po yon? Kaya lang, in verse 5, meron po nadagdag na words. At merong napalitan na salita. Diba? Kung titingnan niyo po sa verse 3, anong sabi diyan? Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang ginamit po dito is makikita. You see? Pero dito sa verse 5, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit magkaiba? And I will be honest with you mga kapatid, hindi ko po na check yung Greek word ng sa verse 3 at sa verse 5. Okay, hindi ko po nakita. Bakit? Kasi ngayon lang parang ngayon lang parang naisip ko may pinapakita dito na in verse 3 makikita. Parang ano lang siya, no? Parang nandun ka pa sa labas, nakita mo. But in verse 5 nakapasok ka na. You are in the kingdom. Pero again, hindi ko po na-check yung Greek word. So, wag po muna natin yun i-finalize. Okay? So, you see, we must be careful, mga kapatid. Pero, in Tagalog, yun nga, nakita, and then nakapasok. Tingnan ko po sa NASB. In verse 3, he cannot see the kingdom of God. In verse 5, he cannot enter the kingdom of God. So, magkaiba po talaga. Okay, let me confirm. Tingnan ko po. Wait lang po Titanong ko po sa app. So, John MacArthur, inaano ko yung app nyo. Okay, joke lang. Okay, so John chapter 3, verse 3. Ano ang Greek word ng dito sa C? Ang Greek word po is upaw. Dad, upaw. Yung C, upaw. Hindi, upaw yung parang, hindi, horao pala, horao. Ibig sabihin is, to see. Okay? Bodily vision or perceive, okay? Sa verse 5 naman, enter, ang magkaiba. Eiserkomai, ibig sabihin into or enter. So, ibig sabihin po talaga, iba yung inano ni John the Apostle dito. Okay? Now,
Again, hindi ko po i-confirm, but let me share my idea sa verse 5. May dinagdag po kasi. Okay, may dinagdag po kasi. Maliban ng isang tao, ipinanganak ng tubig at ng espiritu. Sa verse 3, ipinanganak ng espiritu lang. Tama? And in verse 5, malibang isang tao, ipinanganak ng tubig at ng espiritu. May dinagdag siya. Why? Or ano po yung ibig sabihin ng tubig? Ipinanganak ng tubig. Huwag kayong mahiya. Please, pakisabi po yung, sa ngayon yung pag-iisip nyo. Please, huwag kayong mahiya. Sa ngayon, paano nyo po naunawaan yung sa tubig? Pero I hope na inaral nyo to from the word, hindi yung sarili nyo lang. Pero okay lang, i-open nyo lang po para mas madali nyong matandaan. Sige po. Ano ibig sabihin dito ng ipinanganak ng tubig? Hindi ko alam. Water of cleansing. Okay, may sinagot si Mami, water of cleansing, purified water. No? Okay? Sabi ni Mami, water of cleansing. Saan mo yun nakuha? Huwag ko munang sasagot. Sorry. Huwag mo na sasagot hanggat walang ano. Sige po. Saan mo nakita, ma'am? Saan mo nakuha yun? Commentary. Okay, sa commentary. Prophesied. Okay. Yung iba? Sa verse 25. Verse 25 ng chapter 3. Now, discussion arose between some of John's disciples, a Jew, over purification. Okay. Baptism? Baptism ba? About sa baptism? Okay. Sige po. So, meron pong nagsasabi na ito daw tong ipinanganak ng tubig. Sabi nila baptism daw. Okay? Pero actually, malayo po. Hindi po yun sa baptism na ginagawa natin. Okay? And then meron din po nagsasabi na actually ito rin po yung explanation ko dati na kapag ipinanganak ng tubig at ng espiritu, ibig sabihin ang ipinanganak ng tubig ay salita po yan patungkol sa physical birth. Kasi nga po 'di ba ang bata pag ipinanganak nasa panubigan. Okay? So yun daw. Pero I would side more doon po sa shinare din po ni Mami kanina na ang ipinanganak ng tubig at ng espiritu at tubig is binanggit na po ito sa anong verse ba ito? Ezekiel 36. 25 verse 25 to 27. Ano po yun? Sige, basahin natin. Let's open our Bible in Ezekiel chapter 36. And by the way, share ko lang po sa inyo habang hinanap yung Ezekiel, nung nagre-reading po ako ng Ezekiel, na-amaze po ako kasi dito nyo po makikita talaga, and actually, dito nyo makikita yung pagbubuhay muli ng Panginoon or yung born again is the work of the Lord sa Ezekiel. Makikita nyo yan sa Ezekiel. And I was so amazed. Habang nakikinig ako doon sa Ezekiel, kahapon ata yun or 2 days ago, sabi ko, nanginig ako. Nabigla akong nabuhayan or na-amaze. Oh, wow. Ang Panginoon pala talaga ang nagbubuhay. No? Even in the Old Testament, doon na po ninyo makikita. Okay. Ezekiel 36, verse 25 to 27. Ano sinabi dyan? Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan, at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, at lalagyan ko kayo ng espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. You see the result? Obedience.
at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. You see, obedience to the Word of God is the result. You see? It is the result. Bunga po yan ng pagbubuhay muli ng Panginoon sa isang tao. But take note, in Ezekiel 36 verse 25, ang binanggit po dito is pagwiwisik ng tubig. Di ba? Hindi pagbubuhay muli sa Espiritu. Although sinabi dyan, bibigyan ko kayo ng Espiritu. Ng aking Espiritu. Now, ano ba itong pagwiwisik? Pagwiwisik ng malinis na tubig. Ano ba yung purification? Ano ba yung naglinis sa ating kasalanan? Ha? Okay. The blood of Christ. The death of Christ. So, anong ibig sabihin sa John 3 verse 5? Ba? Yes, in verse 3, makikita nyo ang kaharian ng Diyos kung kayo ipinanganak ng Espiritu. Yes, that's true. But in verse 5, pinakita dito ni John the need of the Messiah. The need of a Savior. Bakit po? Kasi ang pagbubuhay muli sa Espiritu, ito po'y mangyayari in which explain niya yan mamaya nung sinabi niya na ang hangin, hindi nyo nakikita pero nararamdaman ninyo. Ibig sabihin, yung pagbubuhay muli ng Espiritu, it is something that we cannot see. Pero alam natin, yung work, yung effectivity ng work nandoon. But, ngunit, hindi po yun, okay, gagamitin ko yung salitang kompleto. Kasi, kung wala po ang kamatayan ng Panginoong Yesus, we will never be cleansed from our spiritual sins, from our spiritual deadness. Intindihan niyo po yun? So, kailangan yung pagwiwisik. Kaya nga sinabi, ate, at. Di ba? Intindihan niyo po yun? Kumbaga, paano ko ba explain to? Kumbaga, in the spiritual sense, ang pagbubuhay sa Espiritu Santo is something that God, ang ginawa ng Panginoon, na hindi natin nakita, pero gawa niya yun. But there is something na nakita natin na napakahalaga sa ating pagkaligtasan. Ano yon? Ang kamatayan ng Panginoong Yesus. At kailangan magawa yon. Kailangan mangyari yon. And di ba? Sa kamatayan ng Panginoong Yesus, ano nangyari sa atin? Tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. The understanding is there. Maunawaan natin yan kasi binuhay tayo muli. Pero the way, yung paraan para tayo ay formally maging katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos ay sa pamagitan ng kamatayan, pagwiwisik ng malinis na tubig sa atin. At yon ay ang dugo ng Panginoong Kristo. Yon ang kamatayan ng Panginoong Jesus. That's verse 5. Naintindihan niyo po yon? Di ba? Kaya kanina habang nag-aaral ako ewan ko, sobrang punong-puno ng joy yung heart ko na, alam mo yon, yung dating hindi ko naunawaan na natin. Bakit? Because by the grace of God, binuhay na tayo muli sa pamagitan ng Espiritu. And now, we are in the kingdom of God dahil sa tubig. Sa pagwiwisik ng malinis na tubig. And that is the death of Christ. You see? And, dahil 31 na, magja-jump lang ako, pero deep dive pa natin to bukas. Diba? Kahapon, sabi ko next week. Kasi ngayon naman, bukas. Next week, verse 15. Bakit ko po sinabi ngayon, nasa kaharian na tayo ng Panginoon? Mga kapatid, we are now in the kingdom of God. We are part of the kingdom of God ngayon, habang nandito tayo sa mundo. Why? Verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, bakit ko po sinabi yung verse 15? Kasi kung titingnan po natin yung Greek word, original na pagkasulat ng walang hanggan dito,
hindi lamang po ang ibig sabihin nito. Ito maganda yung pagkasulat ni John MacArthur. Hindi lamang ibig sabihin nitong eternal life dito na yung quantity of life. Ibig sabihin yung walang hanggan, quantity. Yung walang katapusan. Hindi lamang po yun ang ibig sabihin nun, but it is the quality of life. And yung literal po na pagka-translate ng walang hanggan dito is the life of ages to come. Yan pong ibig sabihin. Yun po yung translation ng both eternal life dito. The life of ages to come. Ibig sabihin, the moment that you were born again, the moment that you believe in the Lord Jesus Christ, ngayon pa lang, tayo ay may buhay na walang hanggan na. We already received, natanggap na po natin ang buhay na walang hanggan. Ano bang buhay na walang hanggan? Life of ages to come. Ibig sabihin, nasa atin na yung buhay na walang hanggan. Kaya lang, ito ay magkakaroon ng formality sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Doon na po tayo, kumbaga, sabi nga sa mga salita ng ating mga kuya, we step into eternity. Yun, kumbaga, hahakbang na tayo sa eternity. Kasi nandito pa lang tayo sa, finite. Ibig sabihin, may katapusan pa tong mga bagay na to. Pero, may buhay na walang hanggan na po tayo. Kasi nga, again, ang eternal life na sinabi dito sa verse 15 is the life of ages to come. To come. Ibig sabihin, nasa atin na yung buhay na yun. Yung life of ages na paparating. Sana naunawaan niyo po yun. So mga kapatid, eternal life is hindi lamang yung kapag namatay ka na and then nandun ka na sa kalangitan, hindi lamang po yun. Even now, we have eternal life. So once you are saved by God, you are saved. It cannot be undone. Hindi yun mawawala. You see? So, sino ba ang ating pupurihin? Wala nang iba kundi ang Panginoon. You see? So mga kapatid, mamuhay kayo bilang isang mamamayan ng walang hanggan. Diba? Kaya yun po yung life natin. Kaya lagi natin dinidisiplina yung sarili, lagi natin pinapaalalahanan ng sarili, lagi nating tinatama ang bawat isa. Why? Kasi we have the eternal life eh. Tayo, we are the citizens, we are in the kingdom of God. So dapat mamuhay tayo bilang isang tao na nasa karya ng Diyos. Hindi para maging kabilang sa karya ng Diyos, but we will live as such because we are one already. Tindihan niyo po yun? So mga kapatid, kung itatama man tayo, kung sasabihan man tayo, wag yan, itigil mo na yan, it is because you are already in the kingdom of God. So wag kang matakot, wag kang malungkot, but matuwa ka at magalak ka. Kasi that is your identity. Yun ka na eh. Diba? Kaya nga, sabi ni Paul, live your lives worthy of the calling. Kasi nga, hindi niya po sinasabi na para maging. But sinasabi niya, mamuhay kayo kasi ganun na kayo. Yun ang sinasabi ni Pablo. It's not legalism. Again, it's not legalism. But yun ay pagpapaalala sa bawat isa kung sino tayo. At ganun dapat tayo mamuhay. You see? Kaya nga po, yung church discipline, yung church membership ay yung gagawin natin sa linggo, yun lamang po ay pagsasaayon lamang sa kung ano dapat at paano dapat namumuhay ang iglesia. Ganun din po yun. It's the same thing. Bakit? Kasi nga po, ang iglesia ay ang katawan ng Panginoong Hesus at yan ay ang lugar kung saan kung saan nagdidwell ang presence ni God. So kung tayo ay iglesia, parte ng iglesia, nararapat lang na mamuhay tayo ng nararapat at naaayon sa iglesia sa katawan ng Panginoong Hesus. You see? Because it is the dwelling place of God. The Lord is dwelling in the midst of us. Sa gitna natin. The Lord is dwelling. So how can you continue living in sin
kung ikaw ay kabilang sa katawan na kung saan namamalagi ang presensya ng Panginoon, it can never be. Diba? Diba kapag nag-divide kayo or multiply ba yun? Ano yan? Can never be. Natandaan niyo ba yan? Ano ba yung term na yan? Okay. Anyway. So mga kapatid, continue to study the Word of God. Pray to the Lord. Sabi nga ni Paul Washer, pag-pray mo yung strength na masunod mo ang Panginoon. Kasi even your obedience comes from the Lord. So always ask strength, wisdom to obey Him. Unless kung hindi po natin yung ginagawa, we will still, sabi nga diba ni Paul Washer, you will remain defeated. Okay? So mga kapatid, mga nakarinig ng salita ng Panginoon ay makinig. Let's obey the Lord. Let us pray. Father in heaven, Lord, we bless you. We honor you, O God. Laking pasasalamat po namin. Dahil ang pagbubuhay muli ay pasya mo. It is your decision. Ito po ay ayon sa kung anong pasya mo, ayon sa kadakilaan ng iyong biyaya, O Diyos. And kami na nakatanggap, we are not better than the others. But kami po ay ubod ng sama, katulad lang ng lahat ng mga tao. But by your grace, sa iyong biyaya, sa iyong habag at awa, pinagkalooban mo kami kaligtasan, ang kapatawaran. At kami na hindi dapat kabilang sa iyong kaharian, ay hindi lamang nakita ito, pagkos kasama at nakapasok na kami rito. And again, iyon po ay lahat ng iyon ay kagagawan mo. So walang iba na nararapat na purihin pagkos ikaw lamang. At ang aming buhay ay hindi na sa amin, kundi sa iyo. Patuloy mo pong turuan ng bawat isa na mamuhay para po sa iyong kalawalatian. Maraming salamat dahil again, it is your work, O God. Soli Deo Gloria. At aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po. See you po ulit bukas, 7 p.m. NPHP. Bye. God bless.